Ka-Express, Gilas, Pilipinas, may bagong positive signal. Sa unang araw pa lang ng training camp, agad nag-viral ang clip ni AJ Edu matapos siyang makita sa loob ng ensayo. Maliksi, aktibo at walang bakas ng pag-alangan. Ang eksena ay kuha sa Inspire Sports Academy at malinaw ang mensahe, handa nang bumalik sa seryosong trabaho ang Gilas. Kasabay nito, ayon sa ating source, kumpirmado ang pagdating ni Kai Sotto, isang malaking good sign sa kanyang inaabangang Gilas comeback matapos ang injury layoff. Hindi pa isinasa publiko ang eksaktong oras at detalye ng integration, pero ang pinaka-importante, parating na si Kai. At para sa atin dito sa Express Info, malinaw ang impact. Kapag dumating si Kai, lalakas ang interior presence, rim protection at spacing options ng ating national team. Hindi rin pahuli ang isa pang balita. Confirmed in transit na si Quentin Meliora Brown at inaasahang darating sa loob ng 24 hours. So ibig sabihin, unti-unting nabubuo ang frontline picture ng Gilas. AJ Edu na nagsisimula na agad, Kai Sotto na papasok at QMB na sasalo sa physical minutes. Sa News Bulletin Lens, ito ang gustong makita ng coaching staff, availability plus momentum. Ang unang araw ni AJ ay nagtakda ng tempo. Ang nalalapit na pagdating ni Kai at QMB ay nagdagdag ng stability at depth. Sa ngayon, ang focus ay conditioning, timing at system recall, pero ang direction ay malinaw, paakyat ang trajectory. Ang tanong ngayon para sa Gilas, gaano kabilis ma-integrate ang tatlong bigs at paano ito maka-apekto sa rotations sa mga darating na tune-up at official games. Unang headline pa lang, AJ Edu is in the house. Sa kanyang first day of practice, kitang-kita sa viral clip ang energy at confidence, maayos ang footwork, mabilis ang recoveries. Para sa atin, mahalaga ang timing. Maagang pagpasok ni AJ ang nagbibigay ng head start sa conditioning at chemistry, lalo na sa defensive scheme na nangangailangan ng mabilis na reads at verticality. Ayon sa source, kumpirmado ang pagdating ni Kai, isang mahalagang checkpoint matapos ang kanyang injury. Sa balangkas ng Gilas, si Kai ang natural anchor sa loob, rim deterrence, rebounding gravity at outlet passing. Kahit wala pang official na minute projection, ang mismong availability niya ay nagbabago ng game plan. Kapag present si Kai, mas nagiging flexible ang coverages at mas nagiging viable ang twin bigs look sa short stretches. Samantala, si QMB confirmed in transit at inaasang darating sa loob ng 24 hours. Ang value ni QMB ay nasa physicality at work rate, mga intangibles na critical sa mahabang tournaments. At para sa atin, ang mabilis na arrival niya ay nagpapalawak ng option ng coaching staff ng banggaan at box-out discipline. Sa kabuuan, ang player availability ang sentro ng balita. AJ already practicing, Kai arriving, QMB inbound. Hindi pa ito tungkol sa starting five, ito ay tungkol sa depth at readiness. Ang objective ng staff ay malinaw, i-synchronize ang conditioning curves, iwasan ang overload, at i-install ang core sets habang dumarami ang bodies sa training. Strategically, ang maagang paggalaw ng mga pyesa ay nagbibigay ng buffer time para sa fine-tuning, at sa mga susunod na araw, aasahan ang incremental ramps, controlled scrimmages, defensive shell work, at set repetitions. Ang tanong na susundan, sino ang unang makakakuha ng consistent minutes habang dumarami ang mga bigs? Ang frontcourt depth ang pinakamalaking panalo ng linggong ito. Ang presensya ni AJ Edu sa day 1 ay naglatag ng baseline intensity. Kapag dumating si Kai, mag-iiba ang spacing at coverage, mas mahaba ang closeouts ng kalaban, mas protektado ang rim at mas bukas ang kickouts. Idagdag pa si QMB at may tatlong distinct profiles ang Gilas sa loob, mobile, AJ, length at gravity Kai, at physical minutes, QMB. Ang coaching implication, rotation, flexibility. Sa early phase, malamang na i-prioritize ang conditioning at raw clarity. Ang defensive scheme, drop, switch light, at zone looks ay pwedeng i-mix depende sa lineup. Offensively, mas magiging viable ang high-low action at short roll reads kapag present si Kai, habang si AJ ang pwedeng magbukas ng lanes sa dribble handoffs. Mahalaga ring tandaan ang injury management. Ang balita ay arrival, hindi rush, at malinaw ang gradual integration, medical green lights, at load monitoring ang susundin. Ang goal ay availability sa peak moments, hindi sa unang scrimmage. At sa calendar perspective, ang bawat araw ng overlap ng tatlong bigs ay compound interest para sa chemistry. Mas maaga silang magsama,
mas mabilis ang decision-making at trust sa rotations. Ito ang tahimik na advantage na hinahabol ng Gilas bago ang mas matinding laban. Well, bottom line, good sign ang unang araw ni AJ, mas malaking signal ang paparating na Kai, at icing on the cake ang mabilis na arrival ni QMB. So ngayon, ang susunod na headline ay hindi kung sino ang darating, kundi kung gaano kabilis magiging cohesive ang Gilas sa loob. At ang tanong ng mga fans, kapag kompleto na ang big rotation, alin ang mas unahin ng staff, defensive identity o offensive continuity? Ang Gilas ngayon pumapasok sa pinaka-crucial na phase ng training camp, completion at cohesion. Nandito na si AJ Edo at tuloy-tuloy ang reps niya sa Inspire Sports Academy habang inaasahan na ang pagdating ni Kai Sotto at QMB sa loob ng susunod na mga oras. So ibig sabihin, mabubuo na ang frontline picture ng Gilas. Ang focus ngayon ay hindi na attendance, kundi system sharpening. Magandang energy sa day 1 ni AJ. Ang tunay na sukatan ay consistency sa susunod na mga ensayo. Kapag dumating si Kai, automatic tataas ang rim protection at spacing options sa half-court. Sa QMB naman, magdagdag ng physical presence para mas realistic ang scrimmages at banggaan sa loob. Sa schedule perspective, aasahan ang mas structured sessions, controlled contact drills, at half-court execution at situational defense. Posibleng i-rotate ng coaching staff ang combinations, twin big lineups, mobile units at rebounding heavy groups para makita kung saan pinaka-epektibo ang chemistry. Importante rin ang conditioning at load management, lalo na kay Kai. Hindi ito tungkol sa pagmadali, mas mahalaga ang tamang build-up para peak condition pagdating sa official games. Momentum-wise, malinaw na positive stretch ito para sa Gilas, dumating ang mga pyesa, nabubuo ang rotation, at lumilinaw ang identity. So ngayon ang tanong, kapag kompleto na ang frontline, gaano kabilis maaabot ng Gilas ang peak form nila? Well, sa kabuuan, malinaw ang direction ng Gilas ngayon. Paakyat ang momentum. Nagsimula sa viral first day practice ng AJ Edo na agad nagbigay ng positive signal sa loob ng camp. Sinundan pa ito ng kumpirmadong pagdating ni Kai, isang napakalaking boost sa interior presence at overall morale ng team, at dagdag pa ang confirmed arrival ni QMB na magbibigay ng physical depth sa frontline rotation. Hindi pa ito tungkol sa final starting five o sa final minutes distribution. Ang mas mahalaga ngayon ay availability, conditioning at chemistry. Habang nabubuo ang roster, mas nagiging malinaw ang defensive identity at rotation flexibility ng Gilas. Ang tunay na laban ay hindi lang sa official games, kundi sa kung gaano kabilis mabubuo ang cohesion ng grupo. Kung magtuloy-tuloy ang magandang development na ito, may malaking possibility na makita natin ang isang mas balanced, mas prepared at mas cohesive na Gilas sa susunod na mga laban. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.